Mapagpalang araw po. Dito na naman po tayo muli sa Barangay 102, Sony, District 1, Tondo, Manila, sa tahanan ni, Sir Panen. So, kayo alam niyo po. po, yan, kumakandidato siya. Kaya boto niyo. Bilang akala bilang gawa ng kuryente. Muli, nandito naman po tayo para mag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi po ako nagpupunta rito every Sunday para kwentuhan lang siya. Hindi. Ang the purpose is, kaya nagpupunta tayo rito upang dalhin ang salita ng Diyos sa tahanan niya. Alam niyo yung isang bahay na napapasokan ng salita ng Diyos, maganda yan. Maganda yan. Kasi kesa ang papasok sa tahanan mo ay ibang salita, di mas maganda salita ng Diyos naman. Ano po? Importante ang salita ng Diyos. Ano yun eh? Noong araw si Jesus, nung nagutos siya, pagpasok niyo sa isang lugar, sa isang nayon at pinapasok kayo sa tahanan, sasabihin niyo sa mga tao, peace be with you. Peace be with you. Nakatry ko po ng pera-bala. Oo. Yung kapayapahan ay sumayo. Ibig sabihin, ang dala ng salita ng Diyos ay kapayapahan. Ano po? Kagaya nung sinabi ng mga hangel sa ibabaw ng lupa bago sila umakyat sa langit. Sino tawag sa banyo? Pero bago tayo magpapatuloy, tayo muna ay mananalangin. Hingin natin ang tulungan Diyos para gabayan po tayo sa kanyang epistola. Salamat, Panginoong Diyos. Minsan pa, samahan po kami ni Sister Carmen sa iyong mga salita, aming babasahin. Upang sa ganon, kami po ay maginabang ng lubos. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Yung sino ang Yesus ng Biblia? Yan. Sino ang Yesus ng Biblia? Maraming reliyon, iba't ibang klaseng reliyon. Maraming mga turo patungkol kay Yesus. Pero ang pinakamaganda, kailangan yung nasa Biblia kung sino ang Yesus. Po, halimbawa, dito po sa sulat ni Juan, dito sa libro ng San Juan, chapter 1, verse 1. Nang pasimula, naroon ng salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Itong salita dito, tumutukoy po ito kay Jesus. Tandaan nyo ha, sa King James Version, verbo. In the beginning, sa simula, siyang verbo. Yan. Ano yung verbo? Salita. Ano naman yun? Tumutukoy kay Jesus yan. Pag nakakita ka salitang verbo, si Jesus yan. Pag nakakita ka salita, si Jesus yan. Mga titulo yan ni Jesus. Kaya, sino ang Jesus ng Biblia? Siyang salita, siyang verbo. Ngayon, meron pang iba't ibang mga paliwanag. Ang sabi nila, halimbawa, may mga reliyon nagsasabi, si Jesus daw ay maliit na Diyos. Pero wala kang mababasa sa Biblia na sinasabing si Jesus maliit na Diyos. Ang mababasa mo sa Biblia, si Jesus ay Diyos. Pero walang sinabing maliit na Diyos. Halimbawa, itong sabi sa Hebreo, chapter 1, verse 8. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. Ikaw ay maghaharing may katarungan.
Ang tawag ng Diyos kay Jesus, Diyos din po, gaya na nakasulat dito. Ang nagsasalita po dito ang Diyos, ang tinutukoy niya po ang kanyang anak na si Jesus. Oh. Ano si Jesus ng Biblia? Diyos. Bakit po tinawag siyang Diyos? Kasi po, anak siya ng Diyos. The Son of the Living God. Mateo chapter 16, 17. Na magtanong si Jesus sa kanyang mga alagad, sino ako para sa inyo? Nasagot ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya, the Son of the Living God. Kaya, Diyos po siya sa pagiging anak ng Diyos. Tandaan nyo ha, magkaiba sila. May tatay na Diyos, may anak na Diyos. Pero walang sinabing Diyos na maliit. Bakit? Lumaki naman po si Jesus at the age of 30 Nangaral siya Di malaki na. At ipinako sa krus. After 3 years na kanyang ministry. Kaya malaki na siya. At sino pa ang Jesus ng Biblia? Dito naman po sa 13:8 ng Hebreo. Kung sino si Jesus Kristo noon, siya rin ngayon at magpakailanman. Yan. Si Jesus noon at ngayon at magpakailanman. Yan. Yan po si Jesus. The Alpha and the Omega. Ang pasimula at ang wakas. Baka titulo po yan na tumutukoy kay Jesus sa Biblia. Kaya marami pong title si Jesus. Kaya pag sa kamananampalataya kay Jesus, lahat yan paniniwalaan mo, kaibigan. Pero huwag yung dadagdagan. Kailangan nakasulat lang. Kasi yung iba sinasabi nila, nang nabasa nila yung 1 Jes 30, kinongklud nila kagad ay, basahin muna natin. 1 Jes 30. Ang sabi rito, ako at ang Ama ay isa. Nung mabasa nila yan, kinongklud nila, si Jesus daw po yung Ama. Mula sa langit, siya yung Ama, bumaba siya yung anak. Yan. Wala pong ganyang turo. Wala namang sinabi siya, ako yung Ama. Wala. I and my Father are one. Saan sila iisa? Kung titignan nyo po dito sa verse 28 and 29, ang sabi dito, sige, simulan na natin sa 27. Nakikinig sa akin ng mga tupa, nakikilala ko sila, sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman. 29. Ang aking Ama ang siyang nagbibigay sa kanila sa akin at lalong dakila sa lahat at sila ay hindi maagaw sa akin ng Ama. Ninuman sa aking Ama. Pareho po sila. Sila po ay tagapangalaga ng tupa. Kaya sinabi ni Jesus, ako at ang Ama iisa. I and the Father are one. Yun. Alam niyo po, kung minsan ito, ang kinukuklod nila, kita nyo, sinabi ni Jesus, siya daw ang Ama. Wala naman sinabi siya ang Ama. Ako at ang Ama. Magkaiba ang termino. Ay isa. Isa sila saan? Sa pangangalaga ng tupa. Tandaan niyo po yan, kaibigan. Hindi po mahirap po nawain kung sino ang Jesus ng Biblia. Huwag po kayong maggulo ng kanyang kaisipan. Maraming title si Jesus sa Biblia.
Kung babasahin natin, napakarami. Pero, dapat paniwalaan po natin. Sige po, itong inyong kaibigan, Jesus Brother Manny Bautista. Siya naman po si Sir Carmen. magandang araw po, Happy Thursday. Dito po kami sa tahanan niya, sa Barangay 102, Sony, District 1, Tondo, Manila. God bless us all. Bye. Okay. Bye-bye po. Kandidato.